Welcome to our third session of our GLC&D groups, and we will talk about this time about the one proof, our new life in Christ. Ibig sabihin, ang pag-uusapan natin ngayon ay ano yung patunay, ano yung evidences or ebidensya na talagang tayo'y ganap na mga anak ng Diyos. Ano yung nagpapakita o malalaman mo na ang ating pagkatao ay patuloy talagang o nagsimula ng baguhin ng Diyos. Nagsimula yon at the moment o sa oras na tinanggap natin ang kaligtasan mula sa Diyos, the free gift of salvation, and the righteousness of God was imputed in us o ibinigay sa atin. At ano yung patunay na meron talaga tayong bagong buhay, no? Ito yung patunay, meron tayong bagong buhay. Hindi lang siya buhay na patuloy tayong nabubuhay sa lupa, kung hindi merong ibinigay sa atin, merong pinagkaloob sa atin, kaligtasan at buhay na walang hanggan. Ito yung patotoo. Ito yung sa Biblia sinasabi nila patotoo na patunay na binigyan tayo ng Diyos ng buhay na walang hanggan. Basahin natin sa 1 John chapter 5 verses 11 to 13. And this is the testimony that God has given us eternal life, and this life in His Son. He who has the Son has life. He who does not have the Son of God does not have life. I write these things to you who believe in the name of the Son of God, so that you may know that you have eternal life. So what kind of life? A new life, which is an eternal life. Yan yung malalaman natin, nagpapatotoo na tayo'y binigyan. God has given us eternal life. John 3:16, malinaw na malinaw, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. Ibig sabihin, meron na tayong bagong buhay nung tinanggap natin si Kristo. Ang tanong dun kasi pag inisip mo yung buhay bago ka pa tumanggap kay Kristo bilang siyang tagapagligtas natin, ano yung buhay mo bago yon at ano na yung buhay mo ngayon? Mayroon ka na ngayong buhay na walang hanggan. Yan yung binibigay sa atin ng Diyos, no? Pinapatunayan na tayo'y ganap na mga anak ng Diyos kasi makakasama natin siya sa habang panahon. Isa yan sa pinakamahalagang mensahe ng gospel ng panibagong buhay kasama ang Panginoon. Malalaman din natin na tayo'y merong bagong buhay kasi meron na tayong pagkilala, pangunawa kung sino yung ating good shepherd. Ibig sabihin, merong nagpapastol sa atin, may naggagabay sa atin, merong tumutulong sa atin. Sabi sa John 10:11-14, I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep. The hired hand is not the shepherd who owns the sheep. So when he sees the wolf coming, he abandons the sheep and runs away. Then the wolf attacks the flock and scatters it. The man runs away because he is a hired hand and cares nothing for the sheep. I am the good shepherd. I know my sheep, and my sheep know me. My sheep listen to my voice in verse 27 to 30 of John chapter 10. And I know them, and they follow me. They shall never perish. No one can snatch them out of my hand. Wow, ang ganda, no? So dito nakikita natin na meron tayong buhay na walang hanggan. Nagsimula yon nung tayo'y niligtas ng Diyos, nung tinanggap natin ang libreng regalo ng kaligtasan. We were given that security of our protection, that
nakita niyo yung passage na to? Meron daw umaatake sa mga sheep. Meron daw nagnanakaw, may mga lumalapa, may maninira. Pero ang mga anak ng Diyos, yung mga tumanggap sa Kanya, hindi daw mapapahamak. We shall never perish. Why? Because no one can snatch the sheep from the hands of the shepherd. We are the sheep, God is the shepherd, and if we accept Jesus Christ as our Savior and our shepherd, we are now under His care, protection. Hindi na tayo mapapahamak. Yung pahamak dito is um, in support to the truth of us being given eternal life. Kanina binasa natin, di ba? The God has given us eternal life. When we put our faith in God, binibigyan niya tayo ng eternal life, bagong buhay, a new life in Christ. And hindi tayo mapapahamak. Pahamak dito, ang ibig sabihin ay habang buhay na pagkakahiwalay sa Diyos. Kilala na natin siya. We listen to the voice of the shepherd. Alam mo yung pag meron kang, I'll give you an example. Kapag ang isang alaga, kahit anong alaga, siguro a dog or a cat, sometimes even reptiles, some reptiles, not all, pero pag na-train mo sila, kilala ka nila, nabobosesan ka nila. And in fact, this is a good trait of the sheep. Kaya ginamit dito yung sheep. Kasi ang mga sheep, kaya nilang ma-recognize ang boses ng kanilang pastol o nung kanilang shepherd. Although no sheep are, sabi nila, these are dumb animals, no? Pero sumusunod lang sila kung kanino sila sininauna sa kanila. Pero isang magandang trait naman ng mga sheep ay nakikinig sila. Alam nila yung boses ng kanilang pastol, ng kanilang shepherd. We are that sheep. If we are truly part of the flock of Jesus Christ, the shepherd, alam mo kung sino ang pakikinggan mo. Meron ka ng ugnayan sa Kanya. Nakikinig tayo sa Kanya, kilala tayo niya, at tayo'y sumusunod sa Kanya. The sheep listen, God, the shepherd, knows the sheep, and the sheep follows the shepherd. And we will never perish. No one can snatch us out of the Father's or out of the shepherd's hand. Ganun yung pangako ng Diyos. Ganyan yung proof na meron tayong seguridad, protection of a new life in Christ. Maganda yung sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Another thing that we can say that we have this proof of our new life or new identity in Christ. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. Ibig sabihin, binago ka na ng Diyos. May bago ka ng pagkatao. Yung lumang Eric ay bagong Eric na. Nilinis, pinatawad, binigyan ng katuwiran or righteousness, and we can listen to His voice. The shepherd knows us by name personally, and we follow the shepherd. Ibig sabihin, talagang meron na tayong bagong pananaw din sa buhay. Nagsisimula nang magbago yung ating pangunawa sa mga bagay. Ang bagong buhay kay Kristo ay nagkakaroon ng bagong perspective. Right? Hindi ka, sumusunod ka na. Kaya mo nang sundin kung ano yung mga sinasabi ng Diyos. Hindi na siya struggle sa'yo. Hindi na siya lagi ka na lang nahihirapang sumunod. So pwede nating sabihin na kagaya ng mga sheep sa pinasa nating passage, meron lang silang isang boses
na pinakikinggan. At yun yung boses ni Jesucristo, our good shepherd. There's a lot to talk about our new life in Christ. Bagong buhay, bagong nilalang tayo, binago na tayo from the inside out. Ang ganda lang sinabi ng isang pastor, before God can work through you, He will work in you. Ibig sabihin, binabago niya muna yung ating pag-iisip, ang ating puso, at ang ating pagkilos. Siya yun, hindi tayo. Of course, hindi naman tayo robot na kung ano lang yung sabihin ng Diyos, yun lang yung gagawin niya. Pero ang ibig kong sabihin, binago niya yung ating perspective, yung ating pananaw, yung ating pag-iisip. Binago niya rin yung ating pangunawa sa mga bagay. Kaya yung ating pagkilos, yung ating pagsunod, ay meron na ring bagong kahihinatnan. Kasi nakikinig ka na eh. Mahalaga po yung pinapakinggan nating mga boses. Mahalaga yung mga nakapaligid sa atin. And like a sheep to a shepherd, nakikinig ang sheep sa boses ng Diyos. So what are the two markers? We will continue. The two markers of our new life. Ano yung mga pwede natin pansabihin na talagang nabubuhay na tayo ng may bagong katayuan sa Diyos? What are these two markers? Number one, we have obedience. Meron ng pagsunod. In this passage, you can read in 1 John 2 verses 3 to 6, it says, we know that we have come to know Him if we obey His commands. The man who says, I know Him, but does not do what He commands, is a liar, and the truth is not in him. But if anyone obeys His word, God's love is truly made complete in Him. This is how we know we are in Him. Whoever claims to live in Him must walk as Jesus did. Wow. Kung kilala daw na natin siya, sinusunod na talaga natin siya. Ang ganda nung kanina, di ba? The sheep listens, the shepherd knows them, and the sheep follows him. Same. We know that we have come to know Him, listening to Him, by following Him through obedience. Pag sinabi daw natin, kilala natin siya, pero hindi ka naman sumusunod sa Kanya, nagsisinungaling daw tayo. We are a liar. By Biblia nagsabi nun. At ang katotohanan daw ay wala sa taong iyon. So, ayaw naman nating husgahan ang mga taong maybe may kilala kang Kristiyano daw sila, pero hindi naman sila namumuhay na parang Kristiyano. Pwedeng sabihin natin, matigas talaga ulo nila. Hindi natin pwedeng husgahan ng lahat ng tao, pero sabi ng Biblia, ang mga hindi sumusunod sa kautusan ng Diyos ay sinungaling at ang katotohanan ay wala sa kanila. Pero kung tayo daw ay sumusunod sa kanyang salita, ang pag-ibig daw ng Diyos ay tunay na kinukumpleto sa kanya. So pwede nating sabihin, kaya hindi natin lubos na ma-experience ang pag-ibig ng Diyos, maaring meron pa rin tayong mga katigasan ng ulo na hindi natin kayang talikuran. Hindi tayo kumpleto sa Diyos dahil hindi tayo nakikinig at sumusunod sa Kanya. Ito raw ang pamamaraan para malaman natin na tayo ay nasa Kanya. This is how we know we are in Him. Whoever claims to live in Him must walk as Jesus did. Medyo mabigat yun. Parang sinasabi dito, kung sino ang nagsasabi na siya'y nabubuhay kay Kristo, dapat daw, nararapat daw, must walk as Jesus did. Lumalakad kagaya ng paglakad ni Kristo. Ano ibig sabihin nun? Sa buhay ni Kristo sa lupa, siya'y nabuhay ng may pagpapakumbaba, pagsunod, at pagmamahal sa kapwa. Marami pang iba. Sinamarize ko lang ng humility, obedience sa Panginoon, sa Diyos, Ama, at ang ano pa, ang pagmamahal natin sa kapwa when we share the love of God with others.
right? Speaking of love, another marker of our new life in Christ is first obedience, now it's love. First John 2, again, in verses 7 to 11, Beloved, I am not writing a new commandment to you, but an old commandment which you have had from the beginning. The old commandment is the word which you have heard. On the other hand, I am writing a new commandment to you, which is true in him and in you, because the darkness is passing away and the true light is already shining. The one who says that he is in the light and yet hates his brother or sister is in the darkness until now. The one who loves his brother and still remains in the light, and there is nothing in him to cause stumbling, but the one who hates his brother or sister is in the darkness and walks in the darkness and does not know where he is going because the darkness has blinded his eyes. I hope nakita nyo kung paano to nag-progress. Nagsimula tayo sa pangunawa na tayo ay ang patotoong ito ay tayo'y binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan. Nalalaman natin na tayo'y may buhay na walang hanggan kasi nagpapatuloy tayo, binigay ng Diyos. Yung buhay na yon, binago tayo. We are a new creation. And like a sheep, ang isang tupa ay nakikinig sa boses ng Diyos, kilala ng Diyos ang mga tupa, kilala ng pastol ang tupa, at dahil nakikinig at magkakilala din ng pastol ang tupa, yung tupa ay sumusunod. Obedience. Saan? Obedience to love people. Kaya sinabi ko kanina, di ba? Walk as Jesus did. How? By being humble, by being obedient. And now, yung obedience natin nakikita by sharing that love with others. The one who loves his brother and sister remains in the light, and there's nothing in him to cause stumbling. But the one who hates his brother or sister is in the darkness and walks in the darkness and does not know where he is going because the darkness has blinded his eyes. Nasa liwanag daw ang isang tao or ang isang tao ay malalaman mong meron talagang panibagong buhay kapag ito'y nasa liwanag ng Diyos, in His light, in the light, in Him, in Christ. I hope you napapagtugma-tugma nyo po itong mga naririnig nyo po ngayon. Merong bagong buhay, isang buhay na walang hanggan, eternal life. And we are listening closely to our Father, to our Shepherd, Jesus Christ, and we are obeying the commands and also we are walking like He did, and we are now overflowing with that love that we receive from God, for God so loved the world, and that love is overflowing in our lives right now, and we are now able to share that love with others by loving even those unlovable people. A proof that we have indeed a new life in Christ when that grace of God that brings salvation has given you the opportunity to really live a life different from how those people who don't know God yet live. Ibang-iba na yung pananaw natin sa buhay. Hindi na tayo basta sumusunod sa agos ng mundo. Hindi ka na basta-basta nasisway, nahihila ng mga makamundong gawain. Nag-iba na yung pananaw mo, nag-iba na yung pangunawa mo, at naiba na ang pamumuhay mo. Ang ganda nito sa Titus 2 verses 11 to 12. And we're about to close. For the grace of God that brings salvation has appeared to all men. It teaches us to say no to ungodliness and worldly passions and to live self-controlled, upright, and godly lives in this present age.
Marami tayong dapat iwaksi sa buhay natin, ano? Marami tayong dapat iwasan, pero mahirap gawin 'yon kung wala ang kapangyarihan ng Diyos. Our new life in Christ also is uh, only effective or can only be made manifest or makikita natin 'yon sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. So when the grace of God appears and we accepted the message of salvation by putting our faith in Christ, um, malalaman natin na kaya pala nating mag-iwaksi or magsabi ng ayoko niyan, saying no to ungodliness. Kasi yung kapangyarihan na galing sa banal na Espiritu ay nasa sa atin na. That makes it possible for us to live a new life in Christ. That it is not based on our strength, but we just recipients. We are recipients or tinanggap natin ang biyaya, ang kabutihang loob ng Diyos at tayo ngayon ay nabubuhay ng may pagsunod at pag-ibig dahil sa Diyos pa din. Tinuturuan daw tayo ng kabutihang ito ng Diyos na makapagsabi ng no sa mga bagay na makamundo at magkaroon tayo ng buhay na may kontrol sa sarili, matuwid at makadiyos sa pangkasalukuyang panahon. That's the proof that we have this new life. We have eternity, we have eternal life. We can now obey God and love others, and we can now have that life bago na. Hindi ka na miserable. Now, I wanted to take this opportunity. Siguro ngayon mo palang narinig yung mensaheng ito na may Diyos na nagmamahal sa iyo at gusto kanyang iligtas. Baka ito yung oras na pwede mo nang tanggapin ang Diyos sa iyong buhay bilang tagapagligtas. Kung nais mong tanggapin ang libreng regalo ng Diyos at ang buhay na walang hanggan, gusto mo bang sumabay sa isang maikling panalangin ng may pananampalataya na galing sa iyong puso na tanggapin ang libreng regalo ng kaligtasan mula sa Diyos? Kung oo ang iyong sagot, kung nasan ka man ngayon, basta pwede kang pumikit at manalangin at yumuko. Yumuko ka at pumikit at sabayan mo ko sa isang maikling panalangin. Aking Diyos, Ama, sa langit, patawarin niyo po ako sa aking mga nagawang kasalanan. Ngayong oras pong ito, tinatanggap ko po ang libreng regalo ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Salamat po sa bagong simula, sa bagong pag-asa at sa bagong buhay kasama ka. Tinatanggap kita, Jesucristo, bilang aking tagapagligtas. Tinatanggap ko po ang kaligtasan at ang buhay na walang hanggan. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Sa susunod nating pag-aaral, pag-uusapan natin ang assurance ng ating kaligtasan o kasiguraduhan ng ating kaligtasan, the assurance of our salvation. Maraming salamat po sa inyong pagsunod at alam ko marami pa po tayong dapat pag-usapan dito sa ating pag-aaral, pero I hope and I pray you will stay and you will stick around so we can all together learn from God's word and from each other. God bless you all.